Good morning. Ako po si Efren Reyes Jr. Ipapakita ko po sa inyo yung bagong Survey Pro version 6 ng Spectra Precision. Kung ano pong bago sa Spectra. Ang Spectra Precision ay may bagong labas nito pong 2016 at sa market dito sa Pilipinas ngayon 2017. Ang bago po nating Spectra Precision ay ang Survey Pro version 6. Ang pinakabago natin sa latest ng Survey Pro. Ano pong maganda sa Survey Pro? Tablet edition na po ito. So, hindi na ninyo kailangan bumili ng mahal na controller. Pwede na kayong may sarili. Bumili lang po kayo ng tablet. Kumbaga, BYOD. Bring your own device. So, yung bago nating Survey Pro ay tumatakbo na po sa mga tablet na computer na mayroong Windows 10. Supported niya yung Windows 10 na nasa desktop at Windows 10 Pro version. Pero hindi lahat ng mga tablet o mga devices ay supported ng Windows 10 because of uh, hardware issue. Kaya ipinapayo ko na subukan nyo muna yung tablet na bibili ninyo kung working yung Windows 10. At isa pa, ang Windows 10 LE or Windows 10 Mobile ay hindi pa supported sa ngayon. Ang pwede lamang po natin gamitin ay ang Windows 10 Desktop at Windows 10 Pro. Pwede po ninyong bayaran kung ano po gusto ninyong ipa-license sa inyong controller. Gusto po ninyo ng standard, pro, robotic, GNS, leveling. Ano po ba yun? Yung mga nare-register na yan. Ibig sabihin, kung gusto po ninyong gamitin sa total station, gamitin sa level, or sa robotic, o kaya sa RTK. So, may mga choices po kayo. Yung display po niya sa tablet, pwede po niyong i-customize. Pwede siyang full screen o by window. Pwedeng nakatagilid o nakatayo. So, meron size ng display sa inyong tablet. Ang maganda sa Survey Pro ay mas na-enhance ang quick code niya. Yung quick code niya, meron na siyang inassign na alphanumeric sa bawat quick code. So, pwede nyo po siyang ma-access ng mas mabilis as madali. Basta, i-click nyo lang po yung number and that's all. Makakasukat na po kayo nung kanyang description or ng kanyang features na hindi mo na kailangan i-type. Ang SPAT as SP60 ay kailangan nasa 3.10 firmware. At ang Survey Pro niya, version 6. Ang bago pa dito, pwede na po tayong gumamit ng 3 base. At mula doon, kung saan po kayo malapit, ang ating rover ay kusang pipili ng pinakamagandang base position. Automatic siya magse-select or pwede rin nyo pong i-manual. Ang lahat ng base na yon ay gumagamit ng parehong frequency. Pareho po ng settings ng frequency niya at pipiliin na lang ng rover kung ano ang mas the best para automatic. So, bawat isa, binibigyan ng pag-apply ng delay. Ang unang base, kailangan 0 milliseconds.
Ang pangalawang base, 700 milliseconds. Ang pangatlong base ay 1,400 milliseconds. Into one group. Ang ikalawang group, another group of 3, ganun din ang settings, 0, 700, at 1,400. Ang dalawang group of 3 ay kailangan ay may gap sa pagitan. And so forth. Pwedeng set 1, set 2, set 3, kahit ilang base ang gamitin ninyo, group into 3, kahit ilan po sila, basta group into 3, makakapag-provide tayo ng maraming UHF network. Ayan po. All sets are grouped into 3. Kailangan yung every 3 group ay separated doon sa other 3 groups. Ayan po kung paano pong binabasa ang kanyang nilalagyan ng delay ng milliseconds para hindi sila mag-overlap. So, ayan po kung paano nyo po i-connect ang UHF radio. And then, ganito po ninyo iseset kung paano ilagay ng delay. Mula doon sa setting, papasok po kayo sa survey. At doon sa survey, configuration ng base. Sa settings, papasok sa setting, base setup. At doon sa survey, meron po doong delay. Ayan. I-input nyo yung delay. At importante rin po, magkakaiba po sila ng station ID. Station ID ng 1, 2, and 3 at ang delay. Ayan po. Ayan po yung settings niya. And then, mula doon sa settings din, pupunta kayo sa multi-base at enable po ninyo ang UHF network. And then, doon sa ating multi-base, station ID, sa status, mula sa main menu, punta sa status, meron na ngayon siyang station ID na nakalagay na automatic or manual selection. And then, pwede kayong gumamit kahit marami yan, kahit hanggang 25, basta group of 3. At ang setting po natin, always, ito po, medium lahat, 500 milliwatts, repeater, and then, yan. Ito yung mga settings natin, sensitivity, mode, scrambling, FEC, power, repeater, always. Lahat sila in the same frequency. Okay? At kapag naman natin ang repeater mode, yung unang rover na makakatanggap ay matatanggap ng rover 2. But, kailangan nating iset ang rover 2 into other channel. Okay? Different from the base. Sa repeater mode lang po yan. Okay? Testing.